Hello, ako nga pala si Unospat and welcome to my YouTube channel. Ligo tayo. Kitaan nyo yan? At ayan mga kaspot, nandito na nga tayo sa Nueva Ecija, pero wala pa tayo sa may Rizal Public Market. Dito muna ako sa Alphamart, nagpapatila ako ng ulan dahil nga biglang bumuhusan ulan, kaya ayun, patila muna tayo dito. On the spot, yo. Ay nako, kumamalasin ka nga naman, oh. Saka po umulan, kung kailan naman paalis na kami, saka naman baba na tong ulan na to. Ay talaga naman. At ayun mga kaspat, dito ko na to sisimulan. Nandito pa lang tayo sa Nueva Ecija. At masamang balita, habang bumabiyahe si Kuya Jerks, nadiskrasya, nadulas yung gulong dahil nga maulan ngayon. Naitukod niya yung tuhod niya at na-dislocate yung maliit na daliri niya sa kamay. So hindi na namin siya inano na sumama pa, kasi nga sabi namin magpagamot na lang muna, magpa-hospital. Ngayon nasa hospital na siya. So ang lalakad ngayon is kaming tatlo ni J. Bry, si paring John on Wheels. Tatlo lang kaming bibira sa may Dinalungan at Kasiguran. So sana maging maayos tong lakad namin, dahil isa sa kasamahan namin is na disgrasya na. Pero sana naman maging okay si Kuya Jerks, at sana hindi malala ang kanyang tama. Get well soon Kuya Jerks. Marami pang panahon makakapag-camp ulit tayo. Pagaling ka muna dyan at magdadrive na kami. Ingat-ingat. Ingat-ingat. Madulas ang daanan kasi. So hindi rin naman kagustuhan ni Kuya Jerks na madisgrasya siya. Kaya nga disgrasya. Pero buti naman nakausap namin siya at okay naman. Sumasakit lang yung tuhod niya. At ayun, ipapa-x-ray niya nga doon sa ospital. At sana maging okay si Kuya Jerks. At keep safe sa amin. Maulan tong lakad na to. So paano mga kaspat, update tayo, ha. Ayun, maulan. Ayun mga kaspat, suot muna natin itong bota natin, dahil sigurado yung sapatos natin basang basa to. Papunta pa lang tayo wet look na. So total wala namang ulan, at yung paa ko lang ang inaano ko. Mahirap kasi rin bumiyahe ng basa yung paa mo, malamig. So bota tayo para safe. At mamaya sigurado uulan pa yan. Kapote natin nandito lang para madaling kunin. Hindi ko sinugod yung ulan kanina, hinintay ko siyang mawala. Dahil ang hirap din kasi magmaneho ng nakakapote.
Ang hirap gumalaw, nahirapan ako gumalaw pag ganun. So ito para lang protected yung ano natin, sapatos, hindi mo basa, hindi tayo lamigin. Dahil alam nyo naman mga kaspat, lamigin talaga ako, di ba? Sa atak benggit nga eh. Kaya ito pa naman yung mabilis lamigin. Etong pa ako na to, kung wala akong ganyan, basa yan, tas lalamigin ka, naku po, hirap. Kaya maganda na rin si safety tayo. Para kung sakaling umulan, kapote na lang isusuot natin, mabilisan. Kaya mga kaspat, magpatuloy na tayo sa ating biyahe. Dahan-dahan lang dahil basaan daan. At mahirap nga talaga magmaneho kapag naulan. Umaga na. Oras natin ay 7:02. Welcome to Cabanatuan City. Andito na tayo sa Cabanatuan. So papunta tayo ng Rizal, doon kasi ang meet up namin. At si John ay nasa biyahe pa, doon siya dumaan sa may Tarlac. At si J. Bry nag-NLEX siya kasi ang motor niya is 500 na scooter, so required, pwede mag-NLEX. Taga Pasig siya mga kaspat, bago natin kaibigan si J. Bry. Suportahan natin yan. So ngayon ay papunta kami ng Dinalungan. Ang tutuluyan namin doon ay yung kaibigan ni Paring John on Wheels. Tapos kinabukasan magkakasigura naman tayo mga kaspat, di ba? Kasi malapit na eh. Andun na eh. Uy, swabe yung panahon dito. Ganda. At saka clear yung bundok. Yung nakikita ko dito sa malayo. Sana nga dito lang umulan, sa Nueva Ecija lang. Sana pagpunta natin ng Aurora is maganda panahon. Ganda rito. Sariwang sariwa yung hangin. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. And I will always live my life till it's over. And I will never give those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. Malapit na tayo, 21 minutes na lang. Rizal Public Market na tayo, the meet up. At meet up natin, and then foods muna tayo. Kung may mga lugaw dito, light lang naman kasi hindi pa talaga ako nagugutom. Pero suporta lang para hindi tayo magutom sa biyahe, para mahaba-haba ang pigaan natin sa gasolina. Kaya need natin na responde uli ng pagkain para safe, hindi tayo hanap ng pagkain. Sana meron dito. Sabagay public market to, marami sigurong mga lugawan dito. At hindi pa rin ako nakakatikim ng mga lugawan, mga mami dito sa may Nueva Ecija eh. Tikman natin. Alright mga kaspat, update tayo. Oh no mga kaspat, umaambo na naman. Pambihira oh. Mababasa yung ano ko, mic adapter ko. Etong GoPro okay lang eh, waterproof naman to. Kaya lang yung mic adapter ko wala pa kasing housing eh. Kaya pag umuulan tinatanggal ko talaga. Ito kaya pa to, konting ulan lang to. Ayun wala naman oh. Wag lang talaga malakas. 9 minutes, ang haba. 9 minutes na lang pero
Napakatagal pa rin. Ganda rito mga kaspat oh. Yeah, Pantabangan. Ganda pala rito sa Pantabangan. Ganda oh. Ganda ng mga palayan. Pakabisa. Parang hindi ako pagod ngayon. Hindi ako nahahapo ngayon. Dati kahit papunta pa lang ako sa isang lugar, parang ano eh, hapo ako eh. Or matagal lang kasi akong hindi nakapag-ride ulit. Kaya parang malakas na naman ang ating katawan. Kasi pag panay-panay din, nakakapagod din. Pero siguro kung lagi-lagi na, masasanay ka rin talaga. O kasi minsan malayo, minsan malapit lang. Kaya hindi nasasanay yung katawan ko eh. Pero siguro kung puro malalayo mga binabiyahe ko, siguro sanay na tong katawan ko na to. Pero ngayon napakaganda, napakagaang ng katawan ko. Tsaka hindi ako napagod. Or maganda kasi yung almusal ko na niluto ng misis ko. Iyon eh. Sip-sip! Para payagan ka. Ayan na ang ulan. Ako po, wala akong sisilungan din eh. Hanap tayo masisilungan mga kaspat. Ilan na lang ba? 8 minutes. Diyos me, napakalayo mo pa. Ayan na, umuulan na naman. Dito na muna tayo sa Jollibee. Ay, pambihira oh. Saan ba parking dito? Ah, doon pala sa kabila. Pwede dito boss? At ayun na mga kaspat, alis na kami. Bro, ikaw na lang mauna. Ikaw na lang mauna. Sunod na lang kami sa'yo. Sa likod ako. Oo, sa likod. Nasa unahan ako, baka napapiga ako. Oo nga, hindi tayo makita. Mabilis to eh. Ikaw na mauna. Basta kung anong bilis mo, yun na lang din sa amin. Yun ang pacing ko. Oo. Ayun, kasama natin si John at si Jay Bry. Tutuloy na kami ng Dinalungan. Let's go. At ayun mga kaspat, biro na kami. Kasama natin si Bry. Ayun, nasa likuran ko. Si John. Tatlo lang kami. At ayun mga kaspat, first time nga natin makapupunta ng Dinalungan at Kasiguran. Dahil nakapunta na naman tayo ng Dinadjawan. Kasama natin si Michael at si Achilles. Kaya lang busy na yung dalawa, kaya hindi na naglalalaboy. Busy na sa mga chikiting. May mga bata pa kasi sila eh. Ako yung anak ko medyo hindi na alagain. Kaya pwede na. Woo! Thank you Lord, nakapag-ride ako ngayon. Woo! Welcome to Pantabangan mga kaspat. Ayan oh, Pantabangan bro. Yes ay. Mabilis si Jay Bry. 500cc ba naman yung scooter eh. Parang John on wheels. Nakaka-enjoy mag-ride dito mga kaspat oh. Yung kurbada niya hindi masyadong matalim kagaya nito oh. Suabe lang oh. Mapagi rin dito sa kabilang bundok oh. Parang sea of cloud din ah. At saka yung klima dito mga kaspat, malamig din. Ayun oh. Parang din, malaapak benggit din. At saka dito ang mga kurbada smooth. Ito lang ang isang matindi, parang Baguio oh. Ito wow, tak na tak. Yan. Dito lang tayo sa likod ni paring John. Alalayan natin siya dahil yung motor niya is 110. Baka biglang tumirek, wala siyang katulong. Kaya alalayan lang natin dito sa may likod. Mabisa na mga kaspat oh. Wow. Paspas muna tayo, inaantok ako. Nakakaantok. Bira muna tayo sandali, pantanggal antok. Mabigat lang talaga dala ko, kaya hindi makaarangkada masyado eh. Hirap yung makina ko humatak pag ganito, mabigat. Yun oh, ganda oh. Wow, mabisa. Napakasarap. Woohoo!
binadyawan kami, kaya lang gabi kami nadaan. Kaya hindi ko na-enjoy itong view na to. Kapotin muna tayo mga kaspat at doon kami papunta. Magdilim doon. Hirap mabasa. Alam nyo naman, lamigin ako eh. Mabasa lang yung talampakan ko, siguradong lalamigin na ako. Hindi makapagpalipad ng drone. Pati yung mic adapter ko tinanggal ko na, mababasa, sayang, mahal pa naman. Ano gagawin natin? Unahin na natin yan, no? Ha? Unahin lang natin. Paunahin natin. Para maganda naman yung... Ay, may ano pa eh. Pan natin ko. Okay, siguro na. Tara. Ito na muna. Solid oh. Pero doon umaaraw eh, dito wala eh oh. I see nothing in your eyes, and the more I see, the less I like. Is it over yet? In my head, I know nothing of your kind, and I won't reveal your evil mind. Is it over yet? I can't win, so sacrifice yourself and let me have what's left. I know that I can't find the fire in your eyes. I'm going all the way. Get away, please. You take the breath right out of me. You left a hole where my heart should be. You gotta fight just to make it through, 'cause I will be the death of you. Stop over muna kami dito. Grabe. Ayun mga kaspat, malapit na tayo. 1 hour na lang. Dinalungan na. Anong lugar na to? Baler na? Ayun, nasa Baler na pala kami. Dadaan muna kami ng Baler Arco. Ikaw yung pan eh. Ikaw yung mutual friends doon eh. Hindi si Jerks. Hindi ko kakilala yun. Let's go mga kaspat. Mabisa itong outfit natin oh. Bulky nga lang. Yeah. Mabisa. Bira na uli. Andito na kami sa Baler. Nagpagas lang si John, tapos pahingang konti. At bira na uli. Hindi na kami dadaan ng Balite. Diretso na kami sa may sign ng Baler. At hindi pa ako nakakarating doon, so kailangan to-picture muna tayo doon. Remembrance ba? Remembrance. Let's go na. Bibira na uli. Ang ganda na naman ng panahon dito sa may Baler oh. Hanggang sa dinalungan na tong magandang panahon na ganito. Yung ganyan lang, basta hindi umuulan. Ay! Ay, si Jay Bray. Nakita na natin si Jay Bray, ayun. Grabe lakas ng hangin. Tinatangay ako ah. Yeah. Ganda rito oh. Napakaluwang. Ano naman, umaambon-ambon na naman. Ayun oh, maulan doon sa may unahan natin mga kaspat oh. Bala ko pa naman sana tanggalin na tong kapote ko. Buti na lang hindi ko tinanggal. Ayan na naman ang ulan. Diyos mio. Yan mga kaspat oh, dito na tayo. Baler bro. Ito pala yung akala ko sa tabing dagat siya. Ayan pala siya oh. Ito Baler oh. Tapos lumabas din. Buti hindi nila kinain yung sarili nila ano. Ay kinain. Makakasama, oo, kahit patay na.
Ang simbahan ng Baler ay isa sa pinakamasaysayang simbahan sa Pilipinas. Dito rin naganap ang Siege of Baler o tinatawag nating Pakubkob ng Baler. June 27, 1898, napansin ng mga sundalong Espanyol na wala ng tao dito sa bayan. Dito naisip ng mga sundalong Espanyol na baka may binabalak na masama sa kanila ang mga katipunero. Kaya inutusan ni Kapitan Enrique ang kanyang mga sundalo na mag-imbak ng mga pagkain dito mismo sa loob ng simbahan. June 30, 1898, nagsimula ang Siege of Baler sa pagdating ng 800 na katipunero. Pinalibutan nila ang simbahan ng Baler. Pinasuko nila ang mga sundalong Espanyol na nasa loob ng simbahan. Lumipas ang ilang mga araw, dumating ang dating gobernador ng Nueva Ecija na si Antonio Santos at sinabing hindi nasakop ng Espanyol ang Pilipinas kaya sumuko na kayo. Ngunit hindi naniwala si Kapitan Enrique, hindi ako susuko, at nagsimula muli ang labanan. Sa pagkamatay ni Kapitan Enrique, siya ay pinilitan ni Lieutenant Martin Ceroso. Sinunog nila ang mahigit 100 bahay sa paligid ng simbahan para makita nila ang mga katipunerong lulusob sa kanila. Pagkatapos ng bagong taon, dumating ang katipunerong si Teodoro Luna, dala ang isang kautusan na lusubin ang simbahan. At nagpadala si General Aguinaldo ng mas maraming tauhan. Pinayanig ng bala ng kanyon ang simbahan, subalit nahirapan ang mga katipunero dahil may isang sundalong Espanyol ang bihasa sa paggamit ng baril. Dahil dito marami ang mga katipunerong namatay. Sa paglipas ng mga panahon, ang mga sundalong Espanyol sa loob ng simbahan ay nagkaroon ng suliranin sa pagkain. Kaya naman ang laking tuwa nila nang nakakita sila ng kalabaw sa plaza ng simbahan, at ayun nga ang nagsilbing panglaman nila sa kanilang kumakalam na sikmura. Subalit dumating ang ilang mga araw na kulang pa rin talaga ang supply nila sa pagkain, at dahil dito tatakas na sana sila at pupunta sa gubat dahil nga wala na silang pagkain. Ngunit salamat na lamang sa isang dyaryo na nakita ni Teniente Martin patungkol sa pagkatalo ng mga sundalong Espanyol sa bansa at mensahe mula sa hari ng Espanya. Kaya naman napagdesisyon na ni Teniente Martin na sumuko na lamang at ipinag-utos ni General Aguinaldo sa katipunero na siguraduhin makakabalik ng ligtas ang mga Espanyol sa Maynila. June 2, 1899, nilisan na ng mga sundalong Espanyol ang simbahan sa Baler, Aurora. At ayun mga kaspat, tapos na tayo dito sa Tapsi Spot. Tapsi Spot oh. Parang Uno Spot. Parang ganun ah. Biro na ulit tayo mga kaspat at oras natin ay 2. Alas 2 na. Napasarap yung kain ko. Nakadalawang kanin ako. Kaya biro na tayo. Ingatan mo po kami. At ayun mga kaspat, biro na kami. Kasama natin si J. Bry at si paring John on Wheels. Tatlo lang kami. Papunta tayo kayo ng Dinalungan, doon sa kakilala ni paring John on Wheels. Ayun na maganda pag may kakilala kang may kakilala rin doon sa isang spot. Maliles tayo ng gastos bayad sa spot. Pero syempre bibili rin tayo ng pasalubong man lang, pampalubag loob. Yes ay. Kahit mga kaspat, burahin na natin to. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't
Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Ganda mga kaspat oh. Kita nyo yan? Wow! Ganda! Napakabisa! Grabe itong daanan na to. Aya, aya. Grabe mga kabundukan talaga mga kaspat. Napakaganda. Mga kaspat, dito kami galing dati ni Michael at ni Achilles, itong resort na to. Yan, dyan kami mga cottage nyo. Yan, dito kami galing dati. Yan mga kaspat, pababayan dyan. Inquire, Kubo, Fish. At ngayon, lalampasan na natin yan. Dito na kami na dinalungan. Ito na ba yun? Talagang raw camping. Nandito na kami. Ayan. Saan ba? Doon pa? Johnny on wheels. Ay! Parang John on wheels with rough road. Ayun. Hala. Gagi. Ay, putang ina mo.
Grabe yung daanan, puta rin yan. Woo! Grabe experience to mga kaspat. Talaga naman. Kumusta naman ang biyahe nyo? Pagod po. Simula sa dan. Osi. Asan na siya? Baka dito lang yun. Adyan sa baka sa pagliko. Hindi, baka dito lang sa puti. Kaya. Ay. Ayun, nandito na tayo kila Ate Josephine sa kakilala ni Paring John on Wheels. So, nag-decide kami na mag-tent na lang. Ito kasi ang ganda nung spot dito. Tsaka yan, naglatag na ako ng tent, hindi ko na na-video. Hindi na tayo magta-tarp. Bahala na. Okay na yan. At halos dumating kami rito, maliwanag pa. Kaya lang syempre, nakipag-usap may-ari nitong lugar. So, kaya medyo nakapag-setup tayo ng gabi na. So, ayun lang setup natin mga kaspat. At dito na lang kami mag-social mamaya. And then magluluto, dito na lang din siguro kami magluluto. Kaya may spot naman dito. Kita ba? Kaya may spot dito. Tapos yung gilid dito, sa may gilid meron siyang ilog. Ayan, running water yan. Galing sa bundok. Ito, nakikita ba? Ayan. Ayan mga spot. Galing sa bundok yan. Ayan yung tubig na yan. Napakalinaw. Sarap maligo. Ayan lang mga kaspat, si Jay Bry lumabas bumili pa ng tubig. Kami lang muna rito ni John. Ayun mga kaspat, sikasuhin ko lang yung iba ko pang gamit para makapag setup na. Let's go. No yelo. Ay mga kaspat, luto muna tayo ng panghapunan natin. So ngayon is kanin lang, tapos hindi na tayo magluluto ng kung ano, ito na lang. At may baon naman tayo. Ito na lang siguro. Ayun o. Thank you nga pala. Thank you nga pala sa nagbigay nito kay MJ Gunanan. Maraming salamat sa iyo bro. Maraming salamat. Ito yung binigay niya. Ito siya yung nakilala natin sa may Atok Benguet. Yung tinulungan ako dahil nga naglock yung caliper ng preno natin. Tinulungan nila ako. Tapos mga pag-uwi namin ng Bulacan, pag-uwi ko,
minessage niya ako na, bro, may bibigay ako sa'yo, magagamit mo sa camping. Tapos yun nga, nag-meet kami. Mga ilang araw pa lumipas nun, mga 2 days, 3 days pa. Tapos yun, pumunta siya ron sa may lugar namin, sa Lisiada. Talagang dinala niya pa to. At ito nga yung binigay niya. Ayan. Maraming salamat sa'yo, MJ Gunanan. Bro, salamat ha. Ito, magagamit na. Luto muna tayo mga kaspat. So, unahin muna natin bigas. At ito, ready to eat na. Kasi ginabi na tayo, hindi na tayo makakapagluto ng kung ano-ano. Ito na lang, fast meal na lang. Si paring John on Wheels nagsiset up pa eh. Tapos tayo, nagluto na tayo ng kanin natin. Ayan. Tapos may paperi lights dito oh. Bisa. Tapos meron dito sa katabi niya ilog na napakalinaw. Ayan mga kaspa to. Nakikita to. Ayan. Napakalinaw niyan. Kitang kita. Bukas subukan natin makaligo. Ngayon sana eh, kaya lang napakalamig ng tubig. Dinutdut ko kanina, napakalamig. Nakakatakot. Baka pag ahod ko sipunin ako. Lamigin pa naman ako. Sa haba ng biyahe, worth it talaga yung spot na to. Napakaganda. Private to mga kaspat, hindi to campsite. Kakilala to ni paring John. Bali si paring John kasi namalagi rin sa lugar na to. Kaya marami siyang kakilala. Luto lang tapos shot ng konti. Maya maya tulog na rin. At bukas maaga tayo. Pupunta tayo ng Kasiguran. Beach naman tayo bukas mga kaspat. Ilog, raw camping, and then campsite tayo bukas. Ang sarap nun. Patungan ng ilaw mga kaspat ito sa gitna, di ba? Para pag nag-social, paikot kayo, sabay may ilaw kayo sa gitna. Doon yung social niyo. Hindi na kailalayo. Sayang kasi yung mga gear, yung mga upuan kung hindi magagamit. Yeah. Andun yung ano mo, camera mo? Oo, sa helmet. Kasama ko yung Kuya Jerk. So kasi natakot ako. John on Wheels. John on Wheels. Kuya Jerks tuloy. John on Wheels. Paring John on Wheels. Paring John on Pero tol, gusto ko yung ano mo ha. Ilog mo ha. Gusto ko yung naka-crosshead ka pa. Yang. Shiner ko yun kaya nakita nyo yung shiner ko. Yung nasa ilog ka. Titingnan ko kasi baka may mga video ka. Titingnan ko, papanoorin ko rin. Ganito lang kasimple yung setup namin dito mga kaspat. Setup ni paring John on Wheels. Nagluluto pa siya ng kanin. Tapos ito yung kay J. Bry. Ayan, nature hike. The nature hike is. Ito yung spot natin. Ayan na. The Quechua Decathlon. Yeah. Ayan na. Hindi na ako nakapag kanina mga kaspat dahil nga alam niyo naman paggabi tapos pagod pa kami, hindi na ako nakapag video na binubuo natin. Okay lang yan, bukas na lang, bawi na lang tayo bukas. Ganun lang naman ang pagka-camp, konting kasiyahan and then food trip at konting shot, pampainit. Kasi ang lamig sa spot na to. Para siyang Baguio, ang lamig talaga. At tayo mga kaspat, food trip muna tayo, kain muna tayo. Thank you Lord.
At ayun mga kaspat, pahinga na kami. Ang oras natin ay alas 12 na rin. So tapos na tayong mag social and then iwan na namin yung mga gamit dito. Bro Bray, Oy brother, good night. good night, good night. Para bukas maka ano tayo. Nakano ka ba, naka-video ka? Oo. Good night mga kaspat. Iyo. Bira Gaganong ka pa ano. Let's go. Let's go. Bira pasok tayo. Tulog maganda-ganda. Para bukas kabisa ang gising at marami tayong gagawin. Bukas ko na lang sasabihin sa inyo mga kaspat ang ating gagawin at para masurpresa naman kayo kahit papano. Arigo.
At ayun mga kaspat, good morning sa inyo. Napakasarap ng tulog ko dito sa bahay nila Ate Jo. Pero kung gusto ninyong puntahan tong spot na to, pwede naman kung bumisita kayo rito. Bale, gagawin din talaga nilang campsite soon ito. Pero syempre ngayon hindi muna. Yung mga kakilala lang nila ang pinapapunta nila rito. Pero sa inyo mga kaspat, kung gusto nyong puntahan, pwede. Ilalagay ko dito sa screen yung contact numbers nila Ate Jo. Alam niyo yung campsite may potential napakalaki niyan hanggang doon, oh. Ayan. Kailangan lang malinis nila ate, nila kuya, para mas lalong mas magmukhang campsite. Kasi ang ganda nakita namin may potential talaga lalo na kung etong park na to is matambakan, umangat kasi nakalubog siya, so matambakan ng lupa and then maging ganito Carabao grass. Ayun, ang ganda kasi ng daan, ito daanan to. Ayun yung bahay nila ate, ayan bahay nila ate dito, tapos andito yung entrance. Ayan, entrance dito kami nag-pitch ng tent. Ayan, kasi may maluwang na space din dito. At ang ganda rito, yung ground floor nyo is pantay, tapos Carabao grass. Ito kung papansinin nyo mga spot, ito yung daan nila palabas. Medyo rough road lang but manageable naman, hindi naman ganun kalala. Pag umulan lang siguro ng malakas talagang maputik, pero matigas na yung lupa. So ito, pwedeng lilinisin nila yan pagdating ng panahon, pag dumadami na yung mga nagka-camping. At saka pwede rito mga spot car camping. Tapos maganda rito, private yung lupa na to. Pagdating mo doon sa may pinaka-entrance doon, may gwardiya pa, di ba? Kaya safe na safe kayo rito mga kaspat. Namana ni Ate Jo sa mama niya. So yan yung bahay na yan, tsaka itong lupa na to, namana niya. Kaya dito safe na safe. Ayan mga kaspat, puro bukuhan. Paikot. Puro bukuhan yan. Napakaganda mga kaspat. Tignan nyo. At isa rito, ang ganda ng klima. Napakalamig. Ang tawag nila pala rito, Ermita. Itong Ermita Hills. Kasi meron ditong bundok Mamaya mga kaspat, aakyatin natin yun. Papakita namin sa inyo. Kapag kayo pupunta rito, bukod sa campsite, sa camping, pwede kayong umakyat ng hills, malapit lang naman daw. Hindi pa namin nakikita, but pupuntahan natin mamaya yan mga kaspat. Diba, napakaganda. Tsaka raw talaga siya. Pwede car camping dito mga kaspat. Ayan o. Diba? Napakabisa Tapos ang mabisa rito mga kaspat, napakatahimik. Talagang garantisadong kung gusto mo ng katahimikan, talagang dito mo matatagpuan. Baka ang ipangalan na lang daw dito sa lugar na to, sa spot na to, is Ermita Campsite. Kasi may Ermita Hills na ayun yung Ermita Hills. Ayun, ito yung bahay nila ate. Pupunta kami sa likod nila, tapos aakyat kami doon. Ayun yung bundok na yun, yan. Ayan, bundok na yan, hills yan. Matatalom daw yung mga kabundukan ng Dinadjawan, Dipakulaw. Ayan. Mamaya nga, testingin natin. Almusal lang tayo or kahit kape lang muna. Tapos akit na tayo dun. Tapos ito yung ilog nila mga kaspat. Tapos dito sa may ilog, meron silang picnic group. Ayan o. Pwede kayong umispat dito. Diba? Tapos katabi nyo pa yung ilog. At yung ilog na to mga kaspat, napakalinis nito. Alam nyo kung bakit? Kasi itong ilog na to galing to sa bundok. Ayun, nakikita nyo yung bundok na yun. Yan. Ayan mga kaspat, yung bundok na yan, mahaba yan. Mula doon, doon nang gagaling yung tubig pababa rito. At ngayon itong tubig na to ginagamit na irrigation sa mga palayan, sabi nila Ate Jo. Ngayon itong tubig na to, wala pa tong dinadaanan na kahit anong bahay dyan. Kaya kung papansin niyo yung tubig mga kaspat, napakalinaw. Ano? Nakita mo na yung ilalim, di ba? Diyan kayo pwedeng maligo. Napakalinis ng tubig. Kasi ayan, galing talagang bundok Tsaka
Hindi siya galing din sa irrigation na karugtong. Dito nagmula yung mga patubig. Pababa doon. Diba? Konting linis-linis lang yan, oh. Pag ito na ano na nila ate. Konting linis. Ganda na yan. Ito hinarangan din nila dito para medyo lumalim. Para medyo lumalim. May lango yun kayo rito. At napakalamig ng tubig mga kaspat. Talagang ewan ko, tatry natin makaligo mamaya. Ang ganda kasi ng klima ngayon eh. Ewan ko, wala namang bagyo. But makulimlim ang panahon, wala nang bumabiyahe kami kahapon. Nakakatuwa kasi alam ko ang Aurora kasi is talagang tropical eh. Mainit sa anong to eh, sa lugar na to eh. Pero ngayon napakaganda nung ano namin, camp namin. Dahil hindi kami nanlalagkit. Parang malabenggit na mas pinakalmado yung lamig niya. Manageable yung lamig. Hindi kagaya sa Benguet, sa Ato. Talagang maninigas ka. Dito, swabe lang. At yung mga kasbata, magkakapi-kapi lang muna kami. Papahinga, magbabalik diwa lang. And then after nito, pupunta kami ng Ermita Hills. Ayun mga kaspat. Sa ngayon good morning sa inyo. Magkakape muna tayo at mamaya-maya subukan natin umakyat dun sa may Ermita Hills. Let's go! Bro, kamusta tulog mo? Ayos ba tulog natin dyan? Good morning mga kaspat. J-Bry. Yeah. Labig eh. Big. Naramdaman ko lang nung nung paumaga na. Hindi ko naramdaman yung kagabi. Kasi feeling ko, paghiga ko, tulog na ako agad eh. Hindi na ako nag-isip ng kung bahala na to kasi talagang lumapat ako. Nung lumapat ako, wala na. Pamigay na eh. Nakita ko nga, narinig ko agad eh. Medyo konting-konting hilik lang. Pagod yun sa pagod. Oo, naghihilik talaga ako sa campsite. Yung katabi ko nga naghahamok pa kami nun, si Michael. Sabi niya, ayokong tumabi sa'yo, lumayo eh. Sabi, ba't ka dyan? Kinabukasan, sabi ko, andito lang kami, magkadikit kaming ganyan. Andun na siya eh. Sabi ko, ba't ka nandyan? Ang lakas mo maghilig. Ano mo malakas maghilig? Sabi sa akin, naghihilig talaga ako. Lalo pag sa pagod. Hilik mo kagabi, hilik pagod. Oo. Nauna ka lang eh. Baka ako rin. Nauna ako matulog. Tulog ako baka after 1 hour pa. Naku ba, bilis eh. Yung pwesto ko, feeling ko pag ganun ko, wala nang galaw-galaw eh, direksyon eh. 'Di ba? Kasi minsan pag hindi ka pa antok, 'di ba? Gaano ka pa yung parang papahaling ka pa, hanapin mo pa yung pwesto mo. Oy, di na eh. Lapat na agad eh. Sabi ko. The best nga yung yung spot natin na to. Tapos mga ka-spot, isa pa. Hindi yung panahon niya dito, hindi ganun kainit kasi pag Aurora tropical eh, 'di ba? Mainit. Ngayon hindi naka-tempo. Lamig ngayon dito. Lamig, ganda nga eh. Kapit tayo bro. Sigurado. Ganun din ang tawag na dun siya. Kung narinig mo magsalita tayong kanina, hindi mo Ano ba yan? Ilocano? Ang salita niya? Ilocano? Hindi. Parang may halong Bicol na Ilocano. Diyan ang akala natin doon ang lulubog ang araw natin kasi nangyari tayo na yung pala doon ang sunrise. Doon ang sunrise pala. Doon. Kahapon ba mayroong sunset? Hindi ko napansin. Walang sunset dito. Wala eh. Walang sunset dito kasi sunrise. Hindi. Sunrise na lang dito. Kasi umulan. Umuulan kahapon eh. Umulan. Sarap no? Gantong klima sana. Ito yung tinipinta ko sa inyo na na probinsya vibe. lagi mga tol. Yan. Yung mabisa. Ang pikon. Kape. Yes ay. Kape tayo. Anong tawag mo nga pala sa mga subscriber? Mga tol, ngayon lang. Ngayon ko lang napag-isip. Mga tol. Mga tol. Mahilig ako sa tol kasi. Ako din bro, So, ngayon ko lang tol. napag-isip. Ganun din ako. Diba? Pero isa yung unique kasi, mga kaspat, diba? Dati iba-iba ako eh. May natawa pa nga ako dun sa kaibigan ko kay Michael, taga Santa Maria, Bulacan. Oo. Sabi niya sa akin, pre, anong tawag mo sa mga subscriber mo? Kasi ang dami mong tawag eh. Chong, Pre, Brad. Oo.
ano, par, gar, lahat ganun eh. Ako, Sabi sa akin, nag-suggest, alam mo tol, maganda. Sabi sa akin, etong pangalan, Chupapi. Good morning mga ka-Chupapi. Tawa kami ng tao eh. Mapapansin ka. Oo. Ay, ikaw. Chupapi, no? Chupa. Pambadi. Ako po. Pero ako yung uno. Ako kasi dalawa lang naman, guys. Guys lang ako pala, guys. Oo. Lagi. Guys, tol, ganyan. Oo. Pero ngayon, gawin ko ng mga tol. Mga tol na lang. Oo, tawag ko lagi mula nung nag-camp na ako. Bro, par. Ganyan. Bro, par na ako. Sa mga sa inyo, pag nagaganto tayo. Pero pag sa vlog ko, kaspat talaga tawag ko sa inyo. Kasi sagwaan naman na ganito tayo, tawag ko siya kaspat. Kasi napakaraming buko naman to. Ang pagitan eh, ganyan no, hindi pa. Buko. Pero hindi ka pwedeng pumunta sa ilalim ng buko. Hindi talaga. Durog ka dyan. Pero ang lakas ng loob namin tatlo din kami sa Bataan sa may campsite doon. Puta pre, nakahamok lang kaming tatlo. Sa buko kami naghamok. Sa ilalim. Ano na? Oo. Alam mo nung umaga, di ganyan na, nagkukwentuhan na kami. Yung parang pagising nyo, ayaw nyo pa tumayo, kwentuhan pa kami. Nalaglagan yung isang kasama namin ng bulok na Buti ka mo, andito yung ulo niya, doon bumagsak yung pinaka dahon. Tumama doon sa may paanan niya. Pero hindi siya tinamaan. Puta, back up kami, break up kami. Ano sa tayo rito? Oo. Patsambahan pa eh. Tsambahan pa. Nagloko na. Nag-vlogs. Nawala na naman yung Screen? tumutulog pero walang Pero nagpiplay yan. nakpan na. Ayan, nagpiplay yan. Kayo. Di ako makatulog na hindi ka pinapangarap. Ikaw ang laging nasa isipan. At ang akala ko minsan ika'y aking niyayakap. Sa pagmulat ko ay unan lang. Paano ko sasabihin sa'yo ang tunay na layunin ng puso ko? Di mo lang alam, ikaw ang tanging buhay ko. At kung alam mo lang, ikaw lang ang iniibig ko. Hindi mo lang alam, ikaw ang tanging buhay ko. At kung alam mo lang, ikaw lang ang iniibig ko.